doon sa seasoner. Kanina pa yan, sabi ko nga, 11:10 siya mag-ano. Oo. Ako, bumalik pa ako sa bahay. Nakababa. Picture it. Ay, ano, sa mga downtime ko. May notebook at papel po ako. Bakit po? Yung mga basic information, pag nakanote po yan at hindi nyo napigilan sa sarili nyo i-share, meron kayong babalikan. Tama po? Yan. So, ito po ay resistive load. Ibig sabihin, walang motor. Appliances na walang motor. Pag sinabing inductive load, ito po yung mga appliances na di motor. Maliwanag po? Next. Yan. Ano daw po ang nangyayari? Pag ito daw po ang ating mga ginagamit, ilan daw po ang karaniwang watts ng bawat isa? Yan. Sabi dito, monitoring watts power consumption is important for several reasons, including energy management, cost savings, and safety. By tracking watts, individual and business can identify energy waste, optimize appliance usage, and potentially reduce their electricity bills and environmental impact. Maganda po kasi alam natin yung mga wattage ang ginagamit natin. Hindi kasi natin nakasanayan po kami. Pag bumili tayo ng gamit, gamit agad. Hindi natin inaalam kung naman wattage ito. Basta siya yung gumagamit, kailangan mo. Tapos magugulat ka, ang ng bills mo. Tama o tama-tama? Tama. Yan. Pwede po ba pag may konting tanong, meron konting sagot? Yes. Yan. Parang po may kausap ako. Mayroon naman po dagdag ng dagdag, tulog na pala yung mga katabi nyo. Ano po? Kayo po ang magigising sa inyong katabi. Yan. Sayang naman po kasi yung pinupunin nyo dyan. Kung hindi po ninyo matutunan yung aming pag-present. Ano po? Yan. Ito po yung top 20 high wattage household appliances. Titigan nyo na po kung alin dyan ang meron kayo. Yan po mga matataas ang wattage consumption. Okay? Na-picture na po? Sige po. Next. Dito sa Pilipinas po, sa buong Asia, ang may pinakamataas na electricity rates. Tama po ba? Opo, sa Mindoro, nag-15 po, nagsi-16 per kilowatt.
Sa amin po ngayon, kung hindi nagkakamali, 13 o 14. Dito po sa Lipa. Ano po, dati nung dumating kami dito, 7 pesos lang yata yun, kung hindi nagkakamali. Tumaas ang tumaas. E makapansin niyo po dito, sa buong Asia, tayo po ang mas mataas na binabayaran sa kuryente. Yan. Napapansin niyo po ba ito? General consumption estimated po. Pag tayo po yung naka-aircon, 1.5 HP. Yan po. Ito daw po yung nagagastos natin per day. 1,000 watts times 6 hours. Nakaka 6,000 po tayo kilowatt per hour. In 30 days, 100 kilowatt. Ito po yung computation. Ano po, hindi po ako magaling sa computation. Kaya picture natin na lang po at aralin po natin mamaya. Next. Yan. Now, dito po sa amin sa Batangas Electric Cooperative, ito po yung aming power rates ng July 2025. Kaya minsan po, pag tayo po nakakapansin tumaas ang ating consumption, wag lang po tayo sa total bills titingin. Kasi meron din pong ang tawag dito, sir, tulungan niyo nga ako. Yan, may iba-ibang charges po tayo, katulad ng generation charge, transmission delivery charge, system loss, distribution and government subsidies charge. Ano po? Ano ba ibig sabihin? Generation charge. Mapapansin kasi tayo bayad na ng bayad eh. Hindi man natin tinitignan kung ano mga nandun sa resibo tapos magre-reklamo. Ano? Generation charge, ibig sabihin po niyan, lahat po ng mga bagay na may kinalaman sa kuryente na pumuputok, sumasabog, nagpapalit ng linya, tayo po ang nagbabayad noon. Kaya ang electric cooperative, wala po silang masyado ginagastusan pagdating sa mga ginagastos na linya kasi yung may charge sa atin. Ano po? Transmission delivery charge. Imagine mo, imagine po pati transmission delivery charge sa atin pa rin. System loss. Sino nakakalam ng system loss? Pamilyar, system loss sa resibo. Yan po yung mga ninanakaw na kuryente, yung mga nagja-jumper. Tayo nagbabayad noon. Alam niyo po ba yun? Tayo nagbabayad ng mga ninanakaw na kuryente sa paligid natin. Pinagpaparti-partihan yun at ang gumagamit ng kuryente doon sa lugar na yun. Ano po? Yan. Tapos, ito naman po, government and subsidies charge and distribution charge. Distribution charge, ito talaga yung consumption natin. Ano po? Kaya pag tinignan niyo po per kilowatt, yun po yung consumption po ninyo. Pero pag nakita niyo po dito, hindi natin ito consumption, pero tayo po nagbabayad. Sila po yung napapadagdag sa binabayaran natin. Maliwanag po? Next. Oops. Yan. Ito po yung mga key factors. Bakit po tayo tumataas ang consumption? Una-una, energy consumption. Siyempre, kung hindi ka kukonsumo ng kuryente, wala kang babayaran. Tama o tama-tama? Pero pag may kukonsumo ka, at may babayaran ka. Ang totoo dito sa akin sa Lipa, kahit hindi ka kukonsumo, umalis ka. Isang buwan, 2 buwan, wala ka. May minimum rate kami. Gumamit ka o hindi, 150 pesos. Ano po? Yan. So dito, energy consumption, hindi kami masisiro. Zero bill? Hindi po. Kasi may kaming minimum 150 pesos. Electric cooperative rate, company rates, nakaka-affect o hindi? Nakaka-affect po, bakit po? Bumaba ang electricity bill mo, ang electric per kilowatt mo, pero tumaas naman ang rate. So, nagtipid ka, pero tumaas ang rate, parang naging even lang siya. Kaya sabi minsan, kung kailan ako nagtipid, saka naman parang walang nangyari, parang ganun pa rin. Hindi po natin napapansin, nagtipid ka nga, pero tumaas naman ang rate. Alam niyo po, pag tumataas ang rate ng binabayaran natin sa per kilowatt, tumataas pati yung mga tax, pati yung generation loss, pati lahat po yung tumataas. Pansinin niyo po yung mga daang resibo niyo, makikita niyo po doon yung difference. Ano po? Pag tumaas, tignan niyo po, tumaas din yung mga yun. Ano po? Appliance efficiency. Ano po ibig sabihin niya? Ngayon po kasi tayo po ay nasa technology era na. Pag ang appliances mo hindi inverter, tama po? Malakas ang consumption. Sila po yung mga appliances natin noon na hindi inverter. Kaya nga yung mga aircon na hindi inverter, nangihinayang at okay ba? Ginagamit pa rin po yun, pero nililimitahan nila ang oras. Tama po? Pero not necessarily inverter po ang appliances nyo ay makakatipid na po kayo. Yan po yung nasa tamang paggamit. Remember, pag
pag wala pa pong 4 to 6 hours na gumagana ang aircon at pinatay mo na, patayin mo na yan at baka ka na makibayaran sa kuryente. Hindi nyo napakinabangan ang inverter niya. Para mapakinabangan mo po ang inverter niya, at least 4 to 6 hours na gumagana siya, ang inverter niya mapapakinabangan nyo. Pero nakatatlo ng oras, pinatay mo na, tapos mamaya bubuksan mo ulit, malaki babayaran mo sa kuryente, hindi ka nakatipid. Tandaan niyo po yan. Next, usage pattern. Yung usage pattern, iba yung consumption mo nung kabilang buwan at iba yung consumption mo ngayon. Dati po, nung kabilang buwan, wala masyadong tao. Ano po? Ngayon po natin nagdating ng bisita, nagbukas ka ng ilaw, nagbukas ka ng aircon, gumamit ng TV, may niluluto, bukas ang ref. Mapapansin niyo po, iba yung konsumo niyo ngayong buwan na to, nung kabilang buwan, kaya huwag magtaka kung bakit siya tumaas. Tama po? Next, seasonal demand. Seasonal demand. Iba po yung consumption ng taglamig at ng tag-araw. Tama po? Lahat naman po siguro maliwanag yun. Iba ang gamit po pag tag-araw, mas hirap ang mga makina na sasakyan. Ang aparato na motor ng ating mga appliances pag tag-araw. Ano po? Mas hirap sila. At saka, mas doble ang consumption natin, mainit kasi. Ano po? Kung ang ginagamit mo lang nun ay aircon, pag sobrang init, tinututok ko ng electric fan. Totoo po ba yan? May aircon na, may electric fan pa. Lalo kung marami, imagine niyo po ako po, ang anak ko po, wawalo. Wawalo. Meron ako 16 na ako. Ay pag-aral na linggo, nagsasama-sama sa bahay, nag-get together, nagpupuntahan. Hindi mo kaya nila isang aircon namin yung aming buong bahay. Ang bahay ko namin is only 32 square meter. Imagine niyo po kung sino po rito yung marunong sa sukat ng bahay. 32 square meter, nandun maliit na kwarto, nandun maliit na sala, maliit na kusina, maliit na banyo, maliit na dining. Ang aircon nasa kwarto, laging sarado ang pinto. Kawawa yung nasa sala. Walang lamig, electric fan lang. Ay sobrang init, parang hindi kaya electric fan mabalas. Plus yung init ng katawan ng mga tao nasa loob. Tama? Kaya ang pinagawa ko po, pinalagyan ko ng konti ng makapal yung kusina. Ano po yung gano'ng mga row houses? Ang pinakakusina, walang pinto. Sino po rin yung nagre-reality? Walang pinto. Naka-open yun. Sabi ko, lagyan mo ng kunti tayo, makapal. Yung kasayang ka pa ba? Para mabuksan yung pinto sa kwarto, lumabas ang hangin. Para malamig at hindi nasa labas. May aircon sa loob, may electric fan. Plus may dalawang electric fan sa labas. Ganun po yung aming kalagayan. Ano po? Pero masaya naman po ang pamilya namin. Ako po ay senior na, baka akala niyo ako 24 years old lang. Yan, senior na po ako. Ako po kasama na po sa club na mga senior. Yan. Load management. Alam. Nang siya magkaroon ng device, makakatipid ako. Nagdagdag agad ng appliances. Kung ang kanyang gamit ng kabilang buwan ay yun lamang, dahil pumili po ng device na makakatulong, nagdagdag agad yung mga appliances. Siyempre, magdadagdag ang kami ng consumption kahit na meron kang device. Ano po, hindi po kasi magic yun. Ano po? Electricity bill. Meron daw po ba tayong batas na nag-aalaw sa atin na gumamit tayo ng ganitong klase ng device? Remember, yung mga nagkulang panahon, may mga lumabas na rin ganito, hindi lang po ngayon. Pero may mga kwento po kami nasasalumuha na sila, pag-ipas ng isang taon, ang nag-offer pa sa kanila, nga nandun pa nagtatrabaho sa electric cooperative. After 1 year, hinuli sila, sir. Bawal daw. Ngayon, tanong, nag-aalap po kami ngayon ng ganitong klaseng device. May batas po ba na pwede tayo gumamit ito? Hindi katulad ng nagdaan, hinuhuli. Tingnan niya po natin. Pakinggan po natin. Ma'am, ano po dito? Sabi sa inyo eh. Pipindutin ko po dito. Pag-play nito. Hindi naman eh. Dapat in-play. Sige, eto na, diretso na tayo. Yes, meron daw pong batas na nag-a-allow sa atin na tayo ay gumamit ng Energy Efficiency Enhancer, which is the Republic Act 11285, the Energy Efficiency and Conservation Act. Ito po ay panukala ng ating Senator Sherwin Gatchalian na kung saan ito po ay naprubahan noong 2019 po ng dating Pangulo Duterte. Ano po? Siya po yung pong nag-pirma para ma-approve yung batas na to. Kaya ito po yung ating pinanahawakan. April 12, 2019, nagsimula po siyang maging batas. Kung kaya po,
Nang lumabas po yung mga batas na yan, yung batas na yan, naglabasan din ng iba't ibang klase ng devices. Sino po yung pamilya na nag-aalok sa online? Yan. Ang ating pong founder, si Sir Daniel E. Dandan. Sa totoo lang po, ako po 1 year na. Noong September po last year ako nagsimula. Ano po? At nang makilala ko po ang taong ito, hindi ko alam na siya yung may-ari. Kasi napakasimpleng tao. Down to earth. Makikipag-usap sa'yo. Hindi mo siya makikitaan ng yabang sa katawan. Kaya nung makilala ko po siya, humanga malaki lang ng 5 square meter sa aming bahay. Pero look at now, 1 year lang ang lumipas. Nandito po tayo sa 300 square meter. Pinapalakpakan po yan. Ano bang ibig sabihin? Ibig sabihin, mabilis, umangat, ang mag-open. Marami na po, palawak na po siya ng palawak. At kaya nakakatuwa po dahil, imagine niyo po, dati dito lang ako sa lipa nagpe-present. Alam niyo po bang galing ako ng Mamburao, Mindoro, last week. Tapos 3 days po mga counselors, pangunahin hinahanap yung legalities. Ano po? Yan. Next. So, ang kagandahan po dito, meron po tayong tinatawag po na warranty, user guide, at syempre, good packaging. Kasi di po ba, pag ang ating pong produkto basta na lamang, para bang, di ba, malaking bagay, nakaka-proud na po yung aming produkto, maganda, hindi basta-basta. At tayo po ay pumasa po sa DTI. Bakit DTI? Bakit hindi DOE? Kasi hindi naman tayo nag-claim na tayo po ay power saver. Tayo po is energy efficiency enhancer. Plus, hindi po tayo under ng DOE kasi hindi naman kuryente yung ating dala-dala. Ano po? Sabihin, katulad ng ibang produkto na sila yung inverter, power heating loaded with advanced power factor corrector technology, reduces carbon footprint, and maintenance free. Yan po lahat ng function ng ating device. Ano po? Next. Without power factor corrector, mataas po ang ating magiging consumption because of tinatawag pong lagging. Naglalag po between voltage and current waste. May basura sa kuryente. Hindi lang po sa kalsada at sa loob ng bahay ang basura. Meron din po sa kuryente. Ano? Lag between voltage and current waste. Yan po. Mapapansin niyo po yung kulay pink ang waste. Ito po ang current. Ang voltage po yung blue. Yan. Yan. Napicturean na po. With power factor corrector, after makorek, wasteful lag is reduced to increase energy efficiency. Yung ating consumption. Kaya nagkakaroon tayo ng savings. Yan. Ito po yung mga appliances na makikita po natin ito. Malakas po ito mag-produce ng waste. Product demo na po tayo. Excited na po ba kayo? Yes! Susan, yan may hintay namin kanina pa. Hindi na kami kaya. Kakukwento mo, ano? So, mabilis lang po ito. Andito na po tayo sa product demo. Buksan natin. Ito po yung tatlo natin produkto. This is the 25 microfarad. Ito po yung 50. Ito po yung 100. 3,000 bins below. 7,000 bins below. Para alam niyo na po kung alin dito ang kukunin niyo. Ano po? At 18,000 bills below. Ano yung below, Susan, na 18,000? Bills. 10,500. Pag nag-bills ka na ng 10,500 hanggang 18,000, ito na ang i-recommenda namin. Pag nag-bill ka naman ng 3,500 to 7,000, ito na. Pag nag-bill ka naman ng 3,000 na pababa, kahit 500 meron, may sumubok na naging 200 yung sumunod na buwan. Katulong po talaga. So, meron po tayo dito, as for demo purposes, ito po yung mga makikita natin may kinalaman sa kuryente na nasa ating bahay. Meron po tayong metro, hindi natin pwedeng galawin. Ito po hindi natin pag-aari. Ito po ay doon sa electric cooperative. Bawal galawin. Pag kinalaw mo yan, mahahapan po tayo. Ano po? Meron po tayong breaker para maging safe ang line system pag nagkaroon ng short circuit.
Meron din po tayong digital meter reader para mabasa po natin yung tinatawag na voltahe at wattage po na gagamitin natin ng mga appliances. At syempre, meron po tayong socket, meron tayong switch at saka yung saksakan po ng ating bombilya. Ang gagamitin po natin pinaka-demo ay for ang ating pong bulb at saka electric fan at saka ito pong electric kettle, which is para meron po tayong inductive at resistive load na makikita. Bago po ako magsimula, meron po ba ditong electrician? Thank you. Member na po? Okay. Meron po bang engineer? Engineer. Yes. Okay. Bakit po tinatanong yun? Kasi hindi po ako electrician. Hindi rin po ako engineer. Ako po yung magkakabaong. Pag itatanong niyo po sa akin tungkol sa pag mamamatay na ako, ano yung mga kailangan, mga kabaw, kahit ito, kaya ko kayong sagutin. Pero pagdating po sa line system po, lalo na kinalaman sa kuryente, hindi ko po kayo kayang sagutin, kaya po hindi ako ng tulong doon sa electrician. Pag may nagtanong, dahil siya ang electrician, siya ang sasagot. Tama po. Pero pag ang tanong niya tungkol sa produkto, ako po ang sasagot. Yan. Maliwanag po ba yan? Pwede po magtanong after ng aking demo. Parang dire-diretso. Ililista nyo lang po, huwag nyo kakalimutan. Yan. Now, start na po tayo. Ang ating pong bumbilya is 100 wattage. Yan. Ito po ang unang kong gagamitin. This is 2-in-1. Centralized and resistive. 2-in-1. Centralized and resistive. Ito po yung ating pong isa sa tinatawag po natin na safety features. Yung electric fuse. Meron po tayong electric fuse. Pag nagkaroon po ng short circuit sa line system, ito po ang una pong bibigay. Hindi po siya pwedeng pagmula ng sunog. Kasi po, once na ito po ay naputol, ano po, inactive na po ito, hindi na po siya gagana. Ang makikita po ninyong katunayan na siya hindi gumagana, ito po yung indicator niya. Dapat umiilaw po ito. Once na ito hindi na umilaw, ibig sabihin hindi po siya gumagana. Tama? Now, meron din po siya tinatawag po na thermal fuse. Sino yung familiar sa thermal fuse? Thermal fuse. Katulad nito, may thermal fuse to. Pagdating ng tamang init niya, nag-o-automatic shut off. Nag-o-automatic siya, kaya iwanan mo nakasaksak, hindi ka mag-aalala kasi nagpupusa siya mamatay. Yun po yung meron dito. Kaya dahil ito electronics, so baka mag-init yan, baka yan yung pagmula ng sunog. Sumabog. Ano po, hindi po. Kasi mag-automatic shut off po siya pag narating niya po yung tamang init niya. Katulad po ng electric kettle. Now, 2-in-1, centralized. Pag sinabing centralized, lahat ng appliances natin na may bimotor, pag nakasaksak po siya, matutulungan po tayo maalis ang basura. Ano po? Meron naman po siyang special socket sa ilalim. This is, ang purpose po nito para sa resistive. Because, yung power factor technology po natin na naandito, yung lahat ng resistive, ay hindi po kayang pababain ng malaki, unlike po ng inductive. Napapababa niya po ng malaki through centralized. Kaya ang ginagawa po natin, sa pamagitan ng ginawa pong special socket, ito yung pinaka-inverter ng mga appliances na wala pong motor. Mula po sa DC, magiging AC po siya. Ano po? Yan po. Ano pa? Ito po, hindi pwedeng gamitan na extension. Bawal. Ang pwede lang dito, plancha at electric kettle. Pwede rin ang rice cooker, pero yung hindi masyado marami ang saing. Mga 2, 3 gatang, pwede po. Bakit? Medyo may delay po kasi siya. Ano po? Ngayon po, ako ginagamit ko po dito. Electric kettle, plancha, dito po, direkta. Huwag lalagyan ng extension, baka yung kasambahay hindi alam na pwedeng saksakan na extension at nasaksakan. Kung ano-ano yung sasaksak doon, masisira ang appliances nyo, ang mamumura yung nagbenta. Pati ito masisisi. Tama? Tayo po ay nasa tamang paggamit. Para magamit ng tama, dapat alam po kung paano. Kaya huwag po kayong tutulog ha. Inyo pong titignan
lang kung paano gamitin. Ang ilaw muna ang ating bubuksan. 290 ang ating voltahe. Magkano po ba dapat ang standard dito sa Pilipinas? Voltage? 220. Sabi ng mga electrical engineer, 220 minus 10 plus 10 is tolerable. Tama po ba, sir? Electrician. Tulog. Kailangan ko na support mo, sir. Baka mamaya dagdag akong dagdag dito, bigla may nagtanong, sir, tulog ka pala. Itisip po tayo, ano po? So, dahil mababa po siya sa 220, mapapansin nyo, wala siya sa 100 Watts. Kasi mababa siya, tama po? So, nakaka-apekto po pag mababa ang watt, ang voltahe at mataas ang voltahe. Doon po sa may pinuntahan namin sa Mangguraw, Mindoro, Oriental Mindoro, meron po doon 270 voltage. Alam niyo po ba yung 100 watts? 124 wattage. Sobrang init. Hanggang namin po init. Pag yun po nagtagal ng 24 hours, ano po siguro nangyari doon sa bubilya? Sabog. Hindi naman ma'am sa sabog. Mapupundi naman. Pundi. Pundi lang naman. Mula pagkabata, pwede kami niya ako napupundi ang bubilya. Bilisan ko ayos naman. Pagkas lang ako ng konti. Pagpasok ko sa bahay, ayaw na magsindi. Nakaka-apekto po pala yung tinatawag na voltage. Ano po? Ngayon, itong i-recommend ako sa iyo. Ano po? Next. 7,000 kilowatt, 300 kilowatt to 550. 18,800 kilowatt to 1,350 kilowatt. Paano susunod? Ito po yung mga certified electrician po natin. Yung iba po, kung pinalalagyan ng digital meter reader, para mas makita po nila kung magkano yung consumption nila ng meron at wala. Namomonitor po nila. Baka mas mababa na naging 2. Pagdating po ng August, naging 1.8. Pagdating po ng September, naging 1.7. Pagdating po ng October, 1.5 na lang po siya. Kompleto po dun sa aking isa kanina. Dun sa aking gamit niya. So, kaya si Sir po, pag nagpipress 18,000, 19,488. Wag mo natin tignan ang presyo. Ang tignan po natin kung paano ito mapapakinabangan. Paano tayo matutulungan. Ano po? Yan po. Yan. And then, so may tanong po kayo tungkol po sa ating product. Yung installation po ng yung digital equipment. Apo, itong digital meter reader. Additional po yan pag kayo po ay Kayo magkakabit. yung ating po, yung certified electrician po. Ang certified electrician po dito may charge 1,000. Yan. Yan Ano? yung kakabit 1,000 na. Hindi kayo ho ang bibili po nito. Ano po? Meron kayo din? Meron po dito sa office na-order po yun. Ano po? Meron kayo nabibili ba dyan sa ano? Meron din po nabibili sa online, meron din po nabibili sa labas. Pero para makasiguro po kayo, sa office na lang po kayo bumili. O kaya doon po sa electrician, alam na po na electrician yan, i-request lang po niya. Sila na po yung magdadala. Kung ano naman po yung presyo niyan, hindi naman po kayo papatungan. Ano po? Ito naman po kasi Kasi yung nakita connection naman. niya dito, nakaano ka doon sa... Iba po kasi ito sa trabaho, I think for more than a decade na po. Ano po? So, I can guarantee sa inyo yung pinasok nyo na negosyo, bakit tayo nagharap-harap dito ngayon, hindi para maging magkakaibigan. I'm a very, very straightforward person po. Di ba? Para kumita. Tama po? Yes. Di ba? Yung pag-uusapan natin, hindi tayo magpaplastikan, hindi tayo magpapakaipokraduhan, huwag po kayong matapot, hindi ako professor, diretso na. Ano po? Pero I can guarantee sa inyo, matutulungan namin kayong kumita. Kasi ganun po yung parang pinaka-point of view ko every time na ako ipapasok sa business or trabaho. Ang pinaka-main goal naman, kumita para sa pamilya. Kaya tayo magkakaharap, magkakasama para makapag-gain ng bagong knowledge. Pero meron akong gustong i-guarantee sa inyo. Pero bago pa lang po yung itatanong po ako sa inyo. Already dito nakapag-network marketing na. At nasaksihan nyo may kumita talaga. Ang tanong lang, ba't hindi kayo kumita? May tatlo kayo may consider, tandaan nyo mula dito. Pag sumali kayo sa ganitong klase ng tandaan nyo po, pag hindi tumama ang 3-in-1 coffee, masama ang lasa. Ganon din sa company. Tamang company yung pinasukan mo, yung dati mong company na bukas ba hanggang ngayon? Bukas pa naman eh. Tamang company. Tamang ikaw kasi mabait ka, masipag ka, magaling ka. Pero hindi
nag-i-invite, hindi na-attend ng training, hindi nag-aalok, hindi pinag-aaralan, naturalmente hindi ka kikita. Nasuportahan ka ni upline, dinadala ka sa training, tinuturuan ka, pero yung company nagsarado. Wala din. Tama ba? Hindi ko nakaranas na nagsarado ng company. Live good. Magtaitaas ang yung ibang hindi nagtataas ang kamay, gumaganto eh. Lahat, wag na dito. Pinakamababa na lang, 5,000. Di ba kaya nang nalibo ka? Walang support. Pero inyo na ganyan, silid sa bulsa. Maganda, maganda? Hindi na tanong, wala po. Maganda na. Okay. So dito, commercial package po. Distributor price 11. Outright income 22. Dito po sa 100 microfarad, 14,688. Outright income po, 4,800. Iyon na po agad dyan. Hindi pa natin pinag-uusapan. 6,000 na lang ang kuha nyo. Pag sa akin kayo bumili 27,000. Diba po? Siyempre may 5 na. Siyempre. So, 6,764. Outright pa lang yan. Di ba pag nakapag-record ka, nakabenta ka, nakapag-lalo ka for whatever term, dapat may direct referral. Tama po? Yes. Hindi pa natin pinag-uusapan. Outright pa lang po yan. Kaya bawat galaw mo, bawat sipag mo, may pera ka. Tapos, lahat pa market mo, hindi mo, yung naisip mong pangalan, sulat eh. Hindi ka maghanap sino kayo may cancel. Hindi may sakit sa puso. Hindi mo kaya o-operahan nila. Kahit atlas yan. Ay, teka. Sorry sa term, ha? Ay, teka. Pero ibig ko sabihin, may outright income ka na, may referral ka pa. Yes. Malaki po siya. Yes. Eh, sabi nga, tayo makakapag-refer dito in reality ng 100 tao. Hindi natin kayang mag-alok sa 1,000 tao. Sa network marketing, ang idea, kailangan ko daw pong Yes. sa akin yun, direct referral rate. Akin uli yun. Kaya mas gusto ko to tell you all honestly ng sabi ko sa inyo, ito po yung pinaka-nagustuhan ko po dito. Bakit ako nag-stay dito? Sa networking company or NLM company or for whatever term, kailangan po lumakas ang kaliwat kanan mo para kumita ka. Kapag yung nakuha mo si Uno at si Dos, kay Dos nang magsisimula or mag-activate ang one-leg bonus. Kailangan si Dos, sabi nga niya, katong si Uno, nakuha mong una, tama, dito na yung grupo mo, walang pumasok. Si Dos, lumakas, may kita ka. Di ba dapat wala na? Kasi dapat mamatch yan eh. Kailangan dalawa. Yes po. So mangyayari, kailangan mo magpasok, mag-recruit. Pero mapapagod din tayo. Pauubusan din tayo ng kakilala. Kailangan natin ma-leverage. May kasi, yung kakilala natin, meron siyang another circle of friends or sa global pool, kung ikaw ay naka-25 direct and industrial yung account mo. Ano naman si global pool? Every tip pair, di ba may mga pair yan? Nag-pair ka, first pair, second pair, every tip point ay, di ba dapat mapupunta sa product?